Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi, kaagapay! And welcome sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa paborito mong AM radio station sa Metro at Mega Manila, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza, ang muli niyo pong makakasama ngayong Martes upang bigyang linaw at bigyang kasagutan ang inyong mga katanungang ipinadala sa ating legal counsel for tonight. Pero bago ko po ipakilala ang ating espesyal na panauhin ngayong gabi, tayo po ay sabayang napapakinggan via online sa pamamagitan po yan ng ating FEBC PH Stream app. Downloadable po yan, libreng-libre nyo makukuha sa Google Play Store at sa Apple App Store. Napapanood din po tayo sa ating ongoing live stream sa Facebook at sa YouTube. Huwag niyo pong kalimutan na i-share yung link ng video na ito sa inyong mga social media accounts at sa inyong group chat. At i-follow mo na rin po ang 702 DZAS sa aming mga social media accounts katulad ng Facebook, ng YouTube, ng Instagram at TikTok para po sa mga napapanahong mga content at syempre, para updated ka na rin sa mga happenings dito po sa ating himpilan. Binabati rin po natin ng magandang gabi ang ating avid listeners gamit-gamit po ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig dito po sa inyong agapay ng sambayanan mula umaga, tanghali hanggang gabi. And also, pagbati rin po sa ating mga kababayang OFW, ang ating overseas Filipino workers na nakatune in sa ating programa. Magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa iyo. Nasa ang dako ka man ng mundo. Patuloy po kayong mag-ingat dyan mga kaagapay. At syempre, nais ko rin bumati ng happy birthday and happy anniversary sa ilan nating mga kababayang nagse-celebrate sa araw na ito. We pray na patuloy po kayong pagpalain ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Sana po na-enjoy nyo ang inyong espesyal na araw kasama po ang inyong mahal sa buhay. Kamusta ka kaagapay? Ngayon nga po ay September 10. Kamusta po ang naging araw nyo? Sana po ay naging masaya, naging maayos at sana po ay naging produktibo po ang inyong Tuesday. At kung ikaw naman ay papauwi na sa inyong tahanan, galing po sa trabaho o galing po sa inyong pinuntahan, ingat-ingat lamang lalo na kung ikaw ay nagmamaneho. Salamat dahil kayo po ay nakikinig gamit-gamit ang iyong car stereo. Kung ikaw naman ay naipit sa traffic, sa matinding traffic sa mga oras na ito, samahan mo na lang po kami dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. And also mga kaagapay, huwag nyo rin pong kalimutan na bisitahin ang aming website na febc.ph kung nais mo pong malaman ano ba ang ginagawa ng ating ministeryo, lalong-lalo na kung ikaw ay first-time listener and viewer. At para naman po sa mga nais na magpahatid ng kanilang suporta sa FEBC upang may pagpatuloy po ang aming misyon na ibahagi si Kristo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting kaparaanan, bisitahin lamang po ang aming Facebook page na FEBC Philippines. And again, ang aming website, febc.ph, at i-click naman po yung donate
button. At ngayong gabi, makakasama na po natin via Zoom ang ating suking-suki na legal counsel na lagi po siyang naglalaan ng panahon po sa atin upang matulungan tayo na masagot at mabigyang linaw at matuto na rin po tayo mula po sa kanyang ibabahagi sa atin ngayong gabi. So let us all welcome dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition si Attorney Jojo Lacanilaw. Attorney Jojo, magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi, Ruel, at magandang gabi po sa lahat ng ating taga-subaybay sa himpilan na ito, lalo na yung mga nasa overseas, no, OFW. Kamusta po kayo at sana pinagpapala po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Yes, and speaking of overseas, kayo rin po, Attorney Jojo, ay nasa ibang bansa ngayon, pero salamat po dahil patuloy po ang pagpapaunlak po ninyo sa aming imbitasyon at upang makatulong na rin po sa ating mga kababayan. But before anything else, Attorney, baka meron po kayong mga nais batiin ngayong gabi. Yeah, gusto ko lang dalawang araw na gusto kong alalahanin. Nakalimutan natin last week. August 30 kasi yung International Day of the Disappeared. Yun po sa mga nakakaintindi o hindi, din po ay tungkol sa mga tao na hindi na makita, hindi malaman kung saan napunta. So inaalala po natin yung mga ganon kasi napakahirap po sa isang pamilya yung bigla na lang nawala at naglaho at hinahanap ang kanilang mga minamahal sa buhay. Napakadami po niyan. At yan po inaalala sa buong mundo. August 30, nakikialala lang tayo, Aru. Yung isa, yung bukas kasi importante sa akin kahit sa aking personal na experience. 9/11 bukas, di ba? It was the attack on sa New York at nandun ako noon nung araw na yon. Okay. At kaya hindi ko rin makalimutan yun. Inaalala lang natin kasi yun yung pagsisimula ng pagbabago ng maraming bagay sa ating buhay. Nandun po kayo mismo? Malapit po sa World Trade Center that time? A few blocks lang ako away. Nasa Midtown, New York ako. Okay. Yung World Trade Center nasa downtown. Pero daman-dama mo yun, may mo yung usok. At of course, sinara nila yung buong Manhattan. Kaya hindi kami makalabas. At walang din kami ng contact sa cellphone. So it was very memorable at marami pong, hindi lang naman Amerikano ang namatay doon. Yes. May mga ilan din po mga Pilipino at siguro mga 80 plus nationalities. So it's an important event. Nagbago yung buhay natin at naging matingkad talaga yung paningin natin sa mga terorismo. No? Yes. So yun lang. Gusto ko lang alalahanin yun kasi 23 years ago na yun 2001 and we're still reeling from the effects of terrorism sa atin. Yun lang. And we also remember mga kaagapay yung ito nga yung 9/11 attack. Isa ito sa mga talagang nagmarka sa buong mundo itong naging kaganapang ito dahil katulad din po ng nabanggit ni Attorney Jojo ay napakarami pong mga individual ang naapektuhan at namatay so yan nga ang patuloy nating ding prayer Attorney Jojo na sana dumating isang araw matigil na nga po itong mga ganitong klaseng gawain, terorismo at kung mga pang mga hindi magagandang gawain dito po sa ating mundo. Pero dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition, ang bibigyang pansin po natin ay ang mga katanungan na ipinadala po sa atin ng ating mga listeners and viewers. And as always, Attorney, marami-rami po ang ating sasagutin ngayong gabi kaya ima-maximize po natin ang ating time para lahat ito ay ating ma-entertain. So, to start with, ang ating first question, ang sabi po dito, magandang gabi po Attorney Jojo and 702 DZS. Pwede ko po bang ireklamo yung teacher o guro na ang mahal maningil sa mga estudyante? Yung ambagan po nila umaabot ng 40 pesos per day. Ano po kaya ang pwedeng gawin doon? Ano kayang guro, no? Gusto nating malaman kung DepEd ba yan or at ano yung pinag-aambagan? Tsaka ano yung pinag-aambagan? Malaki yun, Kasi ang naintindihan ko yung yung public schools, no? Kasi talagang namang ang mga teachers doon meron silang allowances na binibigay ng LGU pero sila yung gumagastos, wala sa budget
yung mga chalk nila, yung mga bagay-bagay na gagamitin nila, no? Pero kung napakalaki po, pwede po kayo magreklamo sa DepEd kung yan Mhm. po ay public school. At sabihin po sa, unang-una sa principal, no? Sabihin na bakit, number one, bakit may ganong ambagan, no? 40. Magkano yun, di ba? 10 araw, di 400 na yon. 30 Mhm. days, di multiply mo na lang, 1,200. Malaking bagay po yon. And 1 year, aba, napakalaki nun. So, Mhm. kung ano po talaga, hindi po natin alam kung para saan, kung anong ginagawa po doon, kung binayagan pa yon ng principal, lalo na kung private, pinayagan ba yun ng may-ari. So, those are the things na pwede po ninyong itanong, unang-unang lahat sa principal, at kung hindi po maganda yung sagot, pwede naman po kayo magtanong sa DepEd, no? And Mhm. in a way, ireklamo yung ganong ambagan kasi mabigat yun eh. Mabigat yun. Yes, and 40 pesos is 40 pesos. Malaki pa rin po ang value niyan, lalo na kung tayo naman ay hindi gano'n na kayaman o hindi tayo sabihin na nating Mm. maraming pera. So, big deal ito, lalong-lalo na sa ating Oo. question sender. So, maganda, malinaw. Ano po ba itong pinag-aambagan? And siguro tanong ko na rin, Attorney Jojo, kasi sa panahon namin, nung kami po ay mga estudyante pa, usong-uso yung mga tinatawag na special project. Yan, Sa batas po oo. ba, legal po ba yun? Yung pabibiling ka na lang ng floor wax, ng mga gamit sa classroom para lang magkaroon ka ng project? Alam mo, lalo na kung private, no? Kung public, Mhm. medyo naintindihan ko pa eh. Kasi Mhm. kulang talaga yung budget, no? Aha. Pero dapat kasi, kahit public, merong educational fund ang local government Mhm. units na Mhm. dapat ginagamit yun ng local government para tulungan yung mga public schools. Yung private, medyo dapat yon sinisingil na nila kung sakali man kasama sa buong cost na yon, ano? Kaya hindi na dapat humihingi. Alam mo, Aro, may naranasan ako diyan nung mga bata pa yung mga anak ko, mga grade 6 yata. Merong ganong naging issue, no? Merong gustong gawing project yung teacher at nangihingi ng pera sa mga estudyante. Mhm. Hindi ko masyadong gusto yon, ano? At alam mo, hindi ako nagbigay eh. Ang nakakatakot kasi, siyempre natatakot yung mga teacher, Aha. natatakot yung mga magulang, tsaka yung lalo na estudyante. Baka gantihan sila, no? Ng mga Mm. teachers na hindi mo tinulungan, quote-unquote tulong, no? So, Mhm. yun yung mga pressure eh. Pero ako hindi ko binigyan at wala naman nangyari sa akin. At in fact, kung pinilit nila ako, ang bala ko talaga na magreklamo. Mhm. So I think pwede naman po magreklamo kasi yung cost ng tuition fee and every aspect, dapat yun nandun na dun sa sinabi sa inyong fees eh, di ba? Mhm. Tapos meron palang mga hidden fees pa. At Mhm. ibang usapan po yun eh. Pero minsan you just cooperate kung ikakaunlad naman ng mga anak natin at hindi naman ganun kalaki, hindi na umaalam mga magulang eh. Huwag naman sanang sobra. Yes, Kasi may mga oo. instances na parang abusado na rin, no? Mhm. Yung puro hingi na lang. Maya't maya lalapit ang anak sasabihin, "Mama, Papa, meron daw kaming kailangang contribution. May kailangan daw po kaming pag-ambagan." Ano? So, kung laging gano'n na nang medyo nakakapagtaka naman sa mga Mhm. ganyang klaseng eskwelahan. Salamat po, Attorney. And move po tayo sa ating susunod na katanungan. Magandang gabi po, 702 DZS. Isa po ako sa mga avid listeners po ninyo. 25 years old na po ako at meron po akong ka-live-in for almost 2 years. At meron po kaming anak na 2 taong gulang. Naghiwalay kami dahil sa aming pagsasama na puro na lang away at napaka-seloso po niya at halos wala na rin po sa lugar ang pagiging seloso. At sa pagseselos niya, nababastos na niya ako gamit ang kanyang mga salita, masasakit na salita. Kaya po noong 2023, nakipaghiwalay na po ako sa kanya kahit may anak kami. Pero hindi po siya pumapayag. Hindi po siya pumayag. Pagdating ng buwan ng Disyembre last year, nag-resign na po ako at umuwi na po kami sa amin. Doon ko personal na sinabi sa kanya na makikipaghiwalay na ako at ayaw ko na. At ang gusto niya ay ayaw niyang magkahiwalay sila. Ang problema po ngayon,
ay kung sakali daw na makita daw niya ako na meron akong ibang kasamang lalaki o meron pong manligaw na iba sa akin, kaya daw niyang pasukin ang kulungan. Ang aming napag-usapan ay hindi na siya manggugulo kasi hiwalay na kami at wala na siyang magagawa pa. Kasi kahit anong gawin niya, ayaw ko na po talaga, attorney. Ang tanong ko po, ano po kaya ang kaya kong gawin or ano po kayang pwede kong gawin kasi maraming beses na po niya akong pinagbabantaan at pati na rin po yung lalaking gustong manligaw sa akin. Apelyido po niya yung gamit ng anak namin. May posibilidad din po ba na kunin niya yung bata mula sa akin kahit ayaw ko po? Well, in general, no, hindi naman ibibigay ng court yung custody ng bata, lalo na kung below 7 years old, no? Mhm. Hindi sa nanay, nanay kasi may priority dun sa custody nun. Yes. Ginamit niya ang apelido, ina-assume natin, Aruna, nire-recognize naman ng tatay, no, na anak niya yon. Mhm. So, ano yun, hindi yung basta-basta makukuha sa kanya. Of course, yung tatay pwedeng magsampa ng kaso kung ano yung nasa isip niya para makuha niya yung custody. Hindi ibig sabihin mananalo siya. Mhm. Pero he can think about that, no? Doon naman sa pananakot sa kanya, wala na, tama naman siya, wala namang talagang magagawa na yung lalaki na dati niyang ginasama kasi tapos na eh. Mhm. In fact, ano nga pwede pa rin siyang ano ng bawsi kasi dati silang mag-boyfriend, di ba? Mhm. Pero kung ano yung pananakot at talagang sabi niya matapang siya na kahit siya makulong, no? Parang gano'n yung sinasabi nung dati niyang kinasama. Yes. Ingat na lang po kayo. Pero kung talaga pong gusto niya makulong, makukulong siya. Kung Mhm. may gagawin siyang alanganin, masama sa iyo o dun sa, meron ka naging bagong boyfriend o Mhm. may karelasyon, wala po siyang karapatan sa buhay ninyo, sa ating tagapagtanong, dahil hindi naman po sila naging mag-asawa, wala naman Mhm. silang legal na contract between them as married couple. So, yun lang, talagang personally, you'll have to go through that stress, no? May pananakot and etc. But tama yung nasa isip niya na ayaw na niya, no? Kasi Mhm. hindi naman sila kinasal. So, Mhm. wala naman talaga silang relasyong obligasyon na magsama. So, yun. Pag lang may ginawa, of course, you can always complain. Mag-complain ka sa police kaagad o magpatawag ka ng reklamo kaagad. Mhm. And since may pagbabanta, attorney, pwede niya po ba itong ipa-blotter? Pwede naman, yung blatter naman, parang sinasabi mo lang sa police na eto may pagbabanta po Aha. sa akin. Mhm. Para pag merong nangyari sa kanya at meron na kaagad suspect ang police, di ba? Mhm. Wala namang legal, ano yun tawag dito, factor, hindi naman legal factor yung blatter. It's just for the police Oh. na alam niya, pag may FYI. nangyari na, Mhm. parang pinapasubali mo lang sa kanila na Mhm. pag may nangyari po sa akin, maaari bang ito po yung malamang na suspect. Kasi Mhm. tinakot na ako nito at maaaring ginawa niya pananakot niya. Pwedeng gawin yon. At Mhm. ako may mga ganyan kasing pangyayari. Ano talaga, tumatago ako ng pulis at sinasabi ko, eto merong ganito na nanakot o nagsasabi ng masama. Tandaan niyo lang po. Tapos yon, alam na ng pulis yon. Pag may nangyari, may hahanapin kaagad sila na suspect. Mhm. May person of interest na nga kung tawagin through blotter. Okay, sa ating susunod na katanungan, Attorney Jojo, magandang gabi po. I'm planning to file a case, alienation of affection sa third party. Alienation of action. Okay, Apo, good. Okay. alienation of affection sa third party ng asawa ko. We've been together Mm. for 8 years and just got married last month. Their relationship started March 2024. Aba, recent lang po ito. Mm. Sabi kasi, I can still file even she's a former third party. So, nais niya po daw malinawan about this case. At siguro, para na rin sa kabatiran ng ating mga kaagapay, ano po ba itong alienation of affection? Yung alienation of affection, ano yun, bawal yun no? Kasi pwede kang mag-ano ng damages, magdemanda dahil yung isang tao, third party, hindi lang naman sa mag-asawa, no? Pati sa anak at sa nanay at sa magkakapatid, no? Na pinag-aaway-away mo. Pwede pong ano yun, liable ka doon, no?
Ngayon, kung siya po ay kasal, more than that, palagay ko kung naging magkasama yung asawa niya tsaka yung kinakasama, hindi ko alam kung nagsasama sila ngayon. Kung Mhm. nagsasama sila ngayon, talagang liable for concubinage, no? Ngayon, Hmm. penal yon. Okay. Talagang crimen yon. Bawal Mhm. talaga yon. So, yun yung pwedeng i-consider. Kung talagang sasampa niya ng kaso, mayroong third party. At in fact, yung asawa niya mismo, hindi lang yung third party. Ewan ko kung natatakot siyang uh, sampahan ng kaso yung asawa niya. Mhm. Pero yung asawa niya, ano rin yun, vowsy rin yun, no? Psychological incapacity, psychological violence, yung infidelity eh. Mhm. Kaya marami po siyang possible na grounds. Pero tingin ko parang ayaw niya sampahan ng kaso yung asawa niya. Tingin ko lang. Mhm. Pwede naman po yung alienation. Tatargetin po ninyo yung nakala nyo nagpahiwalay sa inyong dalawang mag-asawa. Pwede naman po yun. Just a matter of evidence. Papakita mo Mhm. lang talaga na mapapatunayan mo na may kasalanan yung babae na yon, no? Yung third Mhm. party na yun. So, pwede naman po. Mhm. And ano po ba yung mga sabihin na nating mga factors para makapag-file po ng ganitong case, attorney? Yeah, basically talagang under the law yung dapat kasi nagmamahalan at yung mag-asawa pag there is something na ginawa mo na inalienate mo yung dalawang dapat nagmamahalan liable ka po for damages at least, no? At Mm. hindi natin alam kung ano pa yung ginawa niya. Pero yon, one step lang yon, ano? So hindi pa yun masyadong grabe. Kumbaga, yun lang, it's a matter of evidence talaga. Papakita mo talaga na siya yung nag-damage sa iyo. Siguro meron siyang sinabihan or may nakarinig sa sinabi niya dun sa asawa at narinig kung paano siya sinisiraan Mhm. para mawalan sila ng pag-amor, yung dalawang mag-asawa. Yun yung mga bagay-bagay na pwedeng gawin under this law na pwede kang maging liable for damages. Mhm. Okay, salamat po sa pagbibigay linaw na 'yan, Attorney Jojo. Sa ating susunod na katanungan, magandang gabi po, Attorney Jojo and Sir Arwel. Nakabili po ako ng lupa sa probinsya. Ngayon, may nagki-claim na sila daw ang may-ari ng lupa at Mm. hindi yung nagbenta sa akin. Ang gusto nilang Mm. mangyari, bayaran ko sila at ako pa ang magbayad ng pagpapasurvey ng lupa na nabili ko. Ano po kaya ang legal na aksyon na pwede kong gawin? Dapat ko po bang habulin ang nagbenta sa akin, which is may titulo siya na pinakita na sa kanila talaga yung lupa na binili ko? Yan ang no, problema sa lupa minsan, no? Minsan bibili ka, nakita mo yung titulo, kaya medyo masalimuot ito, Aro, no? Mhm. Kung bibili ka ng lupa, pinakita ka ng titulo, may titulo kunin po ninyo mismo, kayo mismo pumunta sa ROD para makuha po niyo yung latest. Kasi minsan papakita sa iyo hindi latest, no? Matagal Mm. na. Mhm. Pero sa pangalan niya, hindi mo alam na may nangyari na dun sa titulo na yon. So kung ikaw ang bumibili ng lupa, you make sure, pumunta ka sa ROD, tignan mo yung talagang latest na nakarehistro doon. Baka mamaya Mhm. hindi na siya yung may-ari, 'di ba? Mhm. Nalipat na, hindi mo alam. Mhm. O kaya binasa mo yung titulo at some point in time pala nagkaroon ng lien, no? Sa titulo at nakalagay doon na kung ano man yung nakalagay doon. Kaya alalahanin, kailangan pong malaman ninyo yung bilang tagabili. Ngayon, hindi ko alam ba't hindi niya nakita yon or something, no? Kasi kung ina-assume ko lang, Aaron, Mhm. kung binili niya yung lupa, may deed of sale siya, pinaregister niya. 'Di ba? Unang-una kukunin mo yung owner's duplicate copy, hindi yung photocopy. It's Original. a copy na talagang binibigay ng ROD sa Okay. owner. Aha, Tawag aha. doon, owner's duplicate copy. Mhm. Yun ang pwede mong papakancel mo yon sa ROD tapos papalipat sa pangalan mo. It seems to me na kung ginawa niya yon, sasabihin sa kanya ng ROD, hindi pwedeng irehistro sa pangalan mo to. Mhm. Okay? Ngayon, kung nirehistro ng ROD sa pangalan niya, ay wag niyang isipin yung naniningil sa kanya kasi sa kanya na yun eh. Mhm. Ang magdidemanda yung nagsasabing, hindi, amin to, hindi sa'yo to. 'Di ba? Kasi hawak mo na eh.
hawak mo na yung titulo, no? Hopefully, mahawakan mo yung possession, no? Na makuha mo, lagyan mo ng bakod. Kahit na sinong mag-challenge noon, nasabing hindi sa inyo yan, hindi yan doon sa may-ari. Kung narehistro po ninyo yung titulo sa pangalan ninyo, kayo na yung may priority. Kaya napaka-importante ng rehistro. It seems to me, ngayong usapan na ito, parang hindi pa niya napaparehistro. Okay? Subukan niya iparehistro po para malaman talaga kung ano talaga yung nabili niya. Kasi kung talagang merong may-ari nun at kung saan man nakuha yung dating intitulo na pinakita sa kanya, merong may-ari nun. Kasi baka ipakita nung nagsasabi sa kanya, meron palang titulo yung may-ari, no? So makikita natin kung ano talaga yung dapat na mangyari. So sa lupa kasi talagang titulo ang number one. Yes. Kaya pag bibili ka, siguraduhin mo mapapalipat mo sa pangalan mo. Huwag mong patagalin. Kasi maaaring ibenta sa iba yun eh. Tapos yung bumili, siya na unang mag-rehistro sa'yo even if ikaw yung unang bumili. Kung sino yung nakarehistro sa Register of Deeds, siya ang may-ari ng lupa. Yun yung presumption talaga dyan eh. Okay. Conclusive yun eh. Unless you show na, ano mang bagay yun. Kaya yung tanong po niya, anong gagawin? Kung wala pa niya parehistro niya, subukan niya. Kung talaga nasa tama yung titulo niya. O tignan niya sa ROD kung ano yung, sino talaga yung nasa titulo. Kung tama yung nagsasabi sa kanya, na hindi, sa amin yan, ba't binenta nung kung sino man yan? Pwede mong ipabalik yung pera dun sa nagbenta kuno sa'yo. Na hindi naman niya pera. Na hindi naman niya lupa. In fact, pag ginawa niya yon, kung ginawa yon, estafa yun eh. Ayun. So, ano yun? So, mga criminal pa yon, no? Na binenta mo, hindi naman pala sa'yo. Nagpe-pretend ka na sa'yo, binenta mo, nabenta mo, hindi naman pala, wala ka naman palang titulo sa lupa. Estafa yun. Hindi mo lang dapat kunin, ibalik yung pera. Kundi, pwede may demanda for deception, no? Swindle. Pwede ring ireklamo pala itong mismong nagbenta sa kanya ng lupa. Kung mali, kaya nga kailangan alamin niya, no? Punta Sa sa ROD. Tignan niya kung kanino ngayon yung titulo. ROD is a Register of Deeds, no? Kung nasaan yung bayan o yung lupa, yung ROD sa bayan na yon, nasa kanila yung records eh. Tatanong mo lang naman eh, no? Kasi kung may number yung titulo, na kanino na ho ba ito? Yung papakita sa'yo, bibigay sa'yo. Kasi tsaka yun nga, paalala ko lang sa mga nakikinig sa atin. Wag po kayong basta area lang ng bili ng lupa kasi baka mawalan kayo ng pera, wala namang kabuluhan, no? Titignan po nyo talaga yung mga documentation. Kasi unang-una, dapat yung nagbebenta sa iyo, siya yung may-ari. Number one. Number two, siya yung nakapangalan sa TCT, no? Sa transfer. At ang hihingin po ninyo, owner's duplicate copy. Hindi lang yung photocopy. And then, ultimately, kahit nasa inyo na yun, i-check nyo pa rin sa ROD kung ano talaga anong sitwasyon dun sa TCT na yun. Kasi ang daming daming scam. Nako. Na may titulo ka, hawak nga yung titulo, pag binalikan mo yun, kaya yung mga real estate companies, alam mo, pag bibili sa ng lupa, binabalikan nila yun, alam mo kung gaano kahaba. Sometimes 100 titles eh. Nako. Kasi hindi mo alam, on the 50th title, nagsanga, nabenta ng magkaiba. So pag nung umabot sa iyo itong sanga, meron palang may hawak na magsanga. Kaya ikaw ngayon mo problema, paano to? Yon, kaya magulo yan. Kaya yun po, pag bibili kayo ng lupa, siguraduhin nyo lang na gano'n. No? Yes. Condominium, hindi na masyado kasi nandiyan naman yan, kita nyo na. Pero yung mga lupa, mga private, just make sure na sisiguraduhin yung binibenta sa inyo. Kaya sa mga nagbabalak po, nagpaplano na bumili ng lupa, kapag pinakitaan po kayo ng titulo, wag agad-agad maniwala, magtungo po muna sa ROD to verify kung talagang sa kanila ba yung titulo nung lupa na ipinapakita po sa inyo. And thank you, Attorney Jojo, for that important reminders para po sa ating mga kaagapay na interesadong bumili ng lupa. Okay, moving on sa ating susunod na katanungan. Magandang gabi po. May nag-file po ng case against me. May summon na galing sa MTC. May kasama po itong Form 3 SCC
Dapat po bang mag-response ako doon? Kung sasagot po ako, kailangan ko po bang ipanotaryo yon o okay lang po na isubmit ko na lang siya agad sa MTC? Ito po ay regarding po sa kanyang utang na 15,000 pesos. Nakapagbayad na Small po claims. siya, nakapagbayad na po siya ng mahigit 4,000 or to be exact, 4,426 pesos. Kaso, yung interest nila na nakalagay po ay 7.74% monthly. Tapos, may dinagdag pa na origination fee na 2,490 pesos. Maaari ko po bang sabihin sa response ko na ang hiniram ko lang ay 15,000 pesos at nakapagbayad na po ako ng 4,426 pesos. Kaya ang kulang ko na lang po sa principal ay nasa mahigit 10,000 kasi naging 25,130 pesos na po siya ngayon. Sabi din po sa akin, nakapagbigay daw ng demand letter pero wala naman po siyang natanggap. So ano po kaya ang pwede niyang gawin dito, attorney? Well, ano yan, small claims yan, no? Nasa court na kaagad yan. Okay. Tama yun. Meron siyang opportunity na isabihin lahat yung sinabi niya sa atin, no? Sa kanyang tanong. Unang-una, yung 7% na interest per month, di ba? Multiply mo ng 12 yon, di 84%. Tama ba? 84% a year. Malaki po yon kasi ang legal interest po nasa 12 per annum eh. Kaya pwede po niyong sabihin. Hindi po ibig sabihin wala na kayong basta babayaran ng utang, kundi malalaman ng court kung magkano yung interest na tama. Okay, na nagbayad ka ng 4 plus nagbayad ka ng hindi ko alam kung magkano, kung meron pa bang balanse, then the court will tell kung ano yung tamang babayaran mo. Kaya tama po yan, mag-participate po kayo dyan at sabihin po niyo sa court exactly, no, na walang demand letter. Wala siyang natanggap eh. May form yan eh, na sasagutin mo lang. Hindi ka na kailangan mag-attorney dyan eh. And then the court will look at it, no, and then tapos magde-decide yung court. Kasi kung mataas yung interest, hindi ibibigay ng court yung parang 5-6 nangyari, di ba? Kung gano'n, hindi ibibigay ng court siya. Same time, kukwentahin ng court. Ngayon, kung hindi siya nag-demand letter sa'yo, baka tanggalin ng court yung interest. Di ba, bayaran mo na lang yung principal. Bibigyan ka ng oras ng court na bayaran mo yung principal. So, ganun mangyari po doon. So, at least makakaiwas ka magbayad ng napakalaking halaga dahil ng interest na kinuwenta nila hindi Mataas pinapayagan ng batas yung gano'n. Masyadong mataas yan. Yes, halos dumoble yung kinakailangan niyang ibalik. Dun sa hiniram po niyang pera. So, okay po itong gagawin ng ating question sender, Attorney Jojo, ano? At siguro balikan ko lang yung naging question niya. Kailangan niya pa po bang panotaryo yun? So, which is hindi na kasi hindi niya na kailangan ng attorney eh. Hindi, napapanotaryo na rin yan. Ayun, okay. Baka sa court meron na rin eh. So, pag sumumpa ka sa court, baka yun na yun, no? May mga abogado sa court. Okay, salamat po. Ito naman, ang sabi ng ating kaagapay dito, usapin pa rin po ng lupa. Attorney Jojo, yung lupa kasi ng papa ko is binenta ng aming nanay. At may pinirmahan po kami at hindi po kasal ang aming mga magulang. At sabi niya, sa bond paper lang daw pumirma yung mga kapatid niya. So, ngayon, gusto pong bawiin ng kapatid ko yung lupa kasi yung lupa na yon is share ng kanilang ama. Namatay na po yung aming ama 1 year ago at tanong ko po, attorney, mababawi pa kaya namin yung lupa? Buhay pa yung nanay niya, I suppose? Yes, opo, buhay pa. Subukan nila kasi it depends po dun sa naiwan ng tatay, no? Kasi ang succession, inheritance, meron talaga pong portion ang mga anak kasi forced by law na magkaroon ng portion. Hindi yan option ng mga magulang na tanggalin sa kanila yon. Ang tawag doon legitim, no? Napag-usapan na natin to. Ngayon, kung pumasok doon ngayon, ang sinabi niya, binenta ng nanay niya. Opo. Okay, nung namatay yung tatay niya. Pero meron silang pinirmahan. Siguraduhin niya na yung pinirmahan nila,
baka ginawa nilang special power of attorney dun sa nanay niya, and therefore yung nanay niya will have all the right to sell it kasi pumirma sila di ba? Pumirma Okay. sila So kahit na may legitim ka, parang sinabi mo naman, sige po, pati yung legitim ko, ibenta nyo na, pumayag naman kayo. Ang iniisip natin siguro maghahati-hati kayo doon sa pinagbentahan nyo. Yun yung mga titignan po ninyo. Kasi kung questionin po niyo, gagastos talaga kayo sa court. Kasi naibenta no? Tapos kung tama yung benta, nagkaroon na ng title yan, no? Hindi basta-basta nako-question yun, mahirap yun. Gagastos ka talaga para magkaroon ng ganong kaso. Pero kung makikita mo naman at the end, talaga palang, binenta ni nanay, may SPA kayo pinirmahan, you can say, hindi ko alam yan pero pumirma ka, mahihirapan na po kayong habulin yon, no? Pero kung hindi nangyari na tinanong ko yung ni nanay, binenta yung buong lupa at meron kayong portion doon, hindi nyo nakuha, of course you can always get it. Hindi lang ganun kadali yun kasi magdidemanda po talaga kayo at hahabulin nyo. Ngayon, again, parang pinag-uusapan natin parati, may cost-benefit analysis ka na yung bang benefit na makukuha mo, mas malaki sa cost na gagastusin mo, diba? So doon napapasok yung mga considerations doon, Aru. Pero yun yung nakikita kong complications niya, kaya tignan po nila yung mga documentation kung paano po na ibenta ni nanay. At kung may SPA kayo, medyo mahirapan po kayo talagang kunin yon pabalik. At ang clincher kasi dito, attorney, pumirma sila Pumirma silang magkakapatid. Oo, dito nga sa kanilang lupa. At mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakikinig nood dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, kung meron kang katanungan na nais mong idulog sa ating legal counsel for tonight, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio. Maaari po kayong mag-send doon ng inyong mensahe or maaari rin po kayong mag-text sa aming numerong 0916-296-6620. Again, 0916-296-6620. At makaaasa po kayo sa ating next broadcast. Mabibigyang kasagutan po iyan at linaw. At sa ating pagpapatuloy, Attorney Jojo, itong question po ng ating kaagapay, may sinalo po kaming house and lot last 2020 pa under Pag-ibig Loan. Ngayon, sinalo ha? Opo, sinalo. Opo. Okay. Ngayon, assume balance siguro ang inibig sabihin niya. Posible, attorney. Assume balance. Okay. Sige. Okay, so sa ating pagpapatuloy, ngayon namatay yung dating may-ari. Dahil po sa MRI insurance, naging fully paid na po yung kanilang loan. Ngayon, ang problema po, ang gusto ng pamilya nung dating may-ari, sa kanila na po ibigay yung dapat na ibabayad ko sa Pag-ibig. Ang question ko, attorney, ganun po ba talaga yun? Or pwede ko po bang makuha ang title kahit, o yung titulo, kahit hindi ako magbayad sa kanila? Meron naman po kong hawak na deed of sale. Hindi makukuha yung titulo na yun Unang-una kasi yung utang under the name nung namatay, no? Yes. Tapos, I assume na dahil nabayaran, sabi nila, no? May insurance yata, namatay siya, nabayaran ng buo yung lupa. Yung title na yon dahil ang pangalan ng nag-loan ay yung namatay, hindi ibibigay yon nung Pag-ibig kahit kanino. Kahit may deed of sale kayo. Okay. Hindi ko lang po anong kailan yung deed of sale. Pero dahil sila yung nakapangalan dun sa loan, as we said, hindi naman pwedeng basta i-assume lang yan, no? Kailangan yan pinapayagan ng Pag-ibig. Kasi hindi naman kayo yung kausap ng Pag-ibig, hindi kayo yung binigyan ng loan. Binigyan ng loan yung namatay, hindi nila kayo kilala So hindi lang basta, sige, okay lang assume nyo. Pag-aaralan nila yun kung talagang meron kayong credit worthiness, etc. etc. Ngayon, ang suggestion ko na siguro sa isip ko lang, nagbabayad naman sila, meron naman silang usapan na kanila na to, dahil ang verify niya na nakuha na nung namatay, ng pamilya ng namatay, yung title. Kasi bibigay na yung ng Pag-ibig yung title Pag yung title na nakuha na, sila nang babayaran niyang
Sila nang pwede niyang bayaran. Kaya lang hindi ko alam na kaya magulo to no? Medyo komplikado. Nagsimula na siyang magbayad yata, ano? Nag-assume. Dahil sinalo. Nagsimula na siya. Tapos nagsimula na rin siguro siyang nandun, ay kung bahay man yan, kung nakatira na siya doon, ano? Parang binibili mo yon dahil nga hindi mo na kailangan bayaran yung pag-ibig. Dahil bayaran na daw, no? Fully paid daw, no? Yes, dahil daw sa insurance. Siyempre parang may usapan sila nung namatay. Ito yung presyo niyan. Ngayon, ibabayad mo na lang yung dapat may ibayad sa pag-ibig sa kanila. Parang ganun yung sinasabi ng Yes, yung gusto ng pamilya Oo. So pag-uusapan na lang po ninyo yan. Kasi there's no sense naman, nakabayad na yung lupa, na magbabayad ka pa sa pag-ibig, hindi natatanggapin din ng pag-ibig yun eh. Lalo na kung nailipat kasi na yung fully paid title na dun sa fully paid na. Kaya medyo in the quandary siya. The only, I hope, yung advantage niya is nandun siya nakatira ngayon, dun sa bahay na yun. No? Kaya paayos na niya yung may deed of sale na, tapos palipat na niya yung pangalan. Titulo. Kung bayaran niya ng buo, lipat ka agad yung pangalan. Kung may deed of absolute sale, lalo na, bayaran, lipat na agad yung pangalan sa kanya. Kasi yun ang ano niya, security niya. Otherwise, kung babayad siya sa pag-ibig, hindi naman ibibigay sa kanya, mabayaran man niya yung sa pag-ibig, hindi naman ibibigay sa kanya yung titulo kasi hindi naman siya may utang eh. Ang binibigay lang yun doon sa may utang. Kung hindi nabayaran ng may utang, binabawi lang yung lupa nun eh. Yes. Hindi naman yun pababayaran sa'yo, papa-assume balance sa'yo kasi hindi nga yun tamang areglo. No? So yun medyo any question about lupa, Aro, talagang medyo complicated, no? Yes. Hindi simple. So tignan po ninyo, nakuha na ba nila yung title, tapos kung yun ang usapan ninyo under the deed of sale, hindi naman magbabago yung presyo, basta bayaran nyo lang yung may presyo, tapos kunin nyo yung title para ma-register nyo sa sarili nyo. So ang nangyari doon, ewan ko, deed of sale, bayad na ba nila ng buo rin yung pamilya, or naguhulog din sila sa pamilya, parang naguhulog pa rin sila. Parang ganun eh. Opo. So kung naguhulog sila sa pamilya, Aro, hindi po yun deed of sale. Kasi ang deed of sale po, absolute po yun eh. Ibig sabihin talaga nabayaran mo na yung buo na. At yun ang pwede mong gamitin pang-rehistro ng titulo. So maaring ang gagawin po nila ulit, parang contract to sell, para pag-uusapan nila yung terms kung kailan babayaran. Pag nabayaran na yung buo, deed of sale yung ibibigay. Yung deed of sale na sinasabi nilang binigay sa kanila sa lupa na mag-assume balance, hindi ko maintindihan anong ibig sabihin nun. No? Baka sabihin na deed of sale pero it may not be the right way of calling it. No? So there's so many things layered, no, na kailangan alamin niya. Maraming loopholes din pala. Pero, siya ang nakatira doon, maganda, meron siyang leverage ng konti. Usapan nila, at pag-usapan talaga kung paano malilipat yung title sa kanya at kung paano niya babayaran. Kasi posible so, din. Gano'n na lang. No? Kasi posible din, Attorney Jojo, na baka ibigay lang yung titulo dito sa ating question sender kapag tapos na rin siyang maghulog dun sa pamilya. Gano'n talaga. Hindi ibibigay unless sa mga condominium kasi kinukuha muna yung title tapos nangungutang sila. Pinangungutang nila sa bangko yun. No? Pero may usapan yun, may contract to sell yun. At normally, cash basis yun. No? Kaya pag binayan mo, utang mo yung buong presyo sa bangko, bayaran mo kaagad yun. Nasa bangko na kaagad yung titulo, na niya yun, mortgage niya yun. Hawak ng bangko yun ngayon. Hanggat mabayaran mo yung buong presyo ng pinangutang sa bangko, tsaka pala ibibigay ng bangko sa iyo yun . Kaya pang private sale naman, walang utang, hindi na pumapasok yung bangko. Kaya hindi kailangan ibigay sa iyo yung title . Okay? So, pero Attorney Jojo, technically under the law, yung mga ganitong mga sitwasyon, okay po ba ito sa batas? Hindi hindi talaga pwede yung assume balance . Kasi hindi alam nung. In fact, lalo na sa yung sa kotse, bawal yun . Mga pasalo. Pangalawa, hindi mo paano ma-effective na assume balance ka. Ikaw nagbabayad dun sa bangko. Hindi alam ng bangko or ng pag-ibig, no?
na iba na yung pangalan. Kasi yung binabayaran mo, pangalan pa rin ng pinautang nila. 'Di ba? So walang Mhm. tanong yung pag-ibig kasi ito po, ako si Anacleto Lacanela, babayad ko po ito in favor of John Doe. Si Mhm. John Doe kasi yung pinautang nyo. So Mhm. bayad lang ako ng bayad para kay John Doe. Ang advantage, hopefully, normally, ako na yung nakatira sa bahay, 'di ba? Kaya ako binabayaran 'yon. Otherwise, ay hindi ho magiging effective 'yun. But those are arrangements na hindi ho talaga dapat ginagawa. Mhm. Kasi hindi ho pwede 'yun eh. So, minsan ginagawa nga 'yun kahit nga nagkakaintindihang mabuti at walang nagiging problema. Ang Mhm. problema, pag nagkaroon ng problema, Ayun ang malaking problema. ayan na, pag may sumabit, no, at Oo. ganito na, hindi na nagkaintindihan, suddenly, biglang sabi nung nagbenta, hindi, sa amin na to, pero ikaw nagbayad na nagbayad. Mhm. Magkakaroon kayo ng issue ngayon, ano? At Mhm. yun yung mga complications niyan eh. Mhm. Kaya yung original na tanong po niya, kausapin po ninyo yung Pamilya. pamilya Mhm. at dahil hawak na nila yung title, dahil bayad na yung buong utang, hawak na nila yung title. Ibibigay pa ba sa inyo? Mhm. At para tas babayaran nyo na lang the rest of the balance nung pinag-usapan yung presyo. Kasi assume balance plus, hindi ko alam, nagbigay na ba silang down payment dyan, plus Mhm. i-assume mo yung balance, kwentahin mo kung magkano yon, kung kailan mababayaran yung buong yon, ibibigay ba nila yung titulo sa inyo. Gagawa kayo ngayon ng contract to sell Mhm. para nakatali yung may hawak ng titulo na pag nabayaran nyo yung presyo na yon, kailangan ibigay niya. Otherwise ngayon, medyo wala kayong pinanghahawakan na tungkol sa lupa, no? Ang panghahawakan niyo lang, binigyan niyo ng pera, ayun, maaari niyo kunin pabalik. Pero hindi niyo na makukuha siguro yung titulo kung umayaw sila bigla. Mhm. Mhm. Manghihingi na lang kayo, ibalik niyo yung binayad namin, may interest, Yes. damages, Mhm. ganun-ganun po. Pero yung titulo, baka hindi niyo makuha kung ayaw na nila. Mhm. Yun So nga yun lang. po pwedeng gawin, no? Aaron? Opo. Yun nga lang yung risk ano kapag mga internal agreement. Oo, kapag nagkaroon ng problema sa dulo, eh malaking problema nga talaga. So ayun, ang payo po sa atin ni Attorney Jojo ay makipag-ugnayan po kayo sa pamilya nitong dating may-ari at nawa magkaroon po kayo ng maayos na usapan ano, yung talagang matino ano at kumbaga win-win situation po sa Hopefully. both parties. Okay. So susunod po nating katanungan, attorney, isa po itong overseas Filipino worker or OFW ang nagtatanong po sa atin. Dahil yung mister niya ay ayaw ipakausap yung mga anak nila. Ang nangyari, pinilak pa po sa social media, pati yung mga bata. Hindi na rin niya matawagan. Mga bata pa po talaga itong kanilang mga anak. So ano po kaya ang pwede Hmm. niyang gawin dito kasi talagang kumbaga hindi pinapakausap talaga nung mister niya yung mga anak nila. Oh, wow. Okay. Mag-asawa sila, no? Opo. Talagang, tapos yung mga anak nandito sa Yes, Pilipinas, attorney. tapos ayaw sa kanyang pakausap. Mhm. Ah, ang hirap ano, no? Kasi kung magpa-file ka ng case, pupunta ka rin dito eh, 'di ba? Mhm. Pupunta ka rin sa Manila, no? At mag-injunction ka. At sabihin ng korte na payagan ka na kausapin ng mga anak mo. At kasi hindi pwedeng hindi pakausap sa iyo ng mga, lalo na kung bata pa, Mhm. asawa mo, yung mga anak mo, kung ano mang reason, hindi natin malaman. Mhm. Kung hindi natin alam, no? Kung valid yung reason ng tatay, no? Mhm. Pero kung assuming na away lang sila, or something, hindi naman pwedeng hindi pakausap Yes. sa kanya, yung kanyang Mhm. mga anak. Kasi mayroon din siyang parental authority doon sa mga bata. So, Mhm. kailangan lang, kung to talk legal, pupunta ka rin sa Pilipinas, magpa-file ka rin ng Pa-file. court, which is Mhm. very complicated then, di ba? So, hopefully maayos nila yan ng Mhm. hindi na kailangan umabot sa legal, no? Kasi yung legal, ano na medyo masalimuot, no? Tsaka magastos. Mhm. Kukuha ka ng abogado at hindi ganun din kabilis natatapos. Pero yon legally, ang pwede niyang gawin, no? Pwede Mhm. niyang pa-enjoy yung asawa niya ng gawin yung bagay na
hindi yung pigilan ng asawa niya sa pagpipigil na makausap niya yung anak niya Yes. At at kung para makausap niya. at Magkaroon ng kung schedule kung mhm. paano, arrangement. Yes. Hindi naman sila naghihiwalay pa. Ayun, at pwedeng hopefully the judge will understand. Tapos bibigyan siya ng karapatan na pag Mm. tumawag siya, hindi pwedeng hindi siya pakausap. Yes. At kung meron Sa mga kamag-anak diyan sa Pilipinas na malapit naman sa pamilya, baka puwedeng makisuyo na lang din kung puwedeng makibalita regarding dun sa inyong dalawang anak. But hopefully ay maayos po ito at makapag-usap po kayo ng inyong mister. Ang challenging kasi dito, attorney, binlock dun sa may social ang media question platform doon, Mhm. bakit ayaw, no? Hindi, Yes. hindi, hindi Aha. malinaw, no? Kung bakit Mhm. ayaw siyang pakausap Mhm. nung asawa niya. Mhm. So meron yung dahilan, siyempre yung asawa niya, May dalawa rason namang din 'yan. yan, Mhm. two sides siya. We just don't know kung ano yun. Pero Mhm. hindi naman pwedeng basta-basta lang na hindi kita pakakausap sa mga anak mo. Kasi ano yun karapatan din naman niya yun bilang nanay, di ba? Mhm. Mhm. Okay, salamat po. Itong susunod nating katanungan ay may kinalaman naman po sa relationship. Meron po akong boyfriend and then huli ko na nung nalaman na married pala itong boyfriend ko. Pero Oops. hiwalay na po siya dun sa kanyang wife. Years ago na. And then nagkaroon siya ng girlfriend bago daw siya. Okay. May anak daw sila. And ngayon, Okay. may kinakasama na yung wife. So, hiniwalayan ngayon ng boyfriend ko yung second girl at hindi matanggap Hmm. nung girl. Ngayon, Hmm. ako naman po yung tinatakot na irereklamo daw kami, like bigamy or concubinage. Ang tanong ko po, Aha. attorney, may rason po ba para mareklamo ako ng ganyan? Which is, hindi naman sila kasal and wala namang anak yung guy sa akin. So, Wala po yun. mm. Hindi ibig sabihin na walang kasalanan yung asawa niya. Pwede naman talagang concubinage yan. Kung yung original wife ang Okay. magrereklamo. Pero yung Mhm. naging girlfriend din, naging girlfriend, pareho lang silang status nung Mhm. nung tagapagtanong natin. So coming from her, yung threat, ano yun, pwedeng baliwalain yun, ano? Pero dun sa original na wife, ayun, medyo ibang usapan yun, di ba? Mhm. And then yung girlfriend, may anak sila, no? Yeah. Yung second, no? Second, opo. Mhm. Yung second. Hindi siyang pwedeng habulin. Ang habulin yung asawa. Kasi yung Mm. asawa ang pwedeng, hindi nagbibigay ng support or, Mhm. kung ano man yung nangyari. Yun ang pwedeng gawa ng siguro question ng second Yes. na girlfriend, no? Mhm. May possible na grounds. Pero Mhm. yung girlfriend at siya, pareho lang silang estado na naging girlfriend sila nung siguro napakagwapong lalaki nito na dami nang naging karelasyon. Pero yung original wife ang talagang pwede magkaso ng bigamy saka ng concubinage, no? So, Mhm. um, Kasi ang yeah. question din dito, Attorney Jojo, ano ba ang definition ng hiwalay na annul ba or maaaring hiwalay sila pero kasal pa rin sila? Yan nga yung Oo. sinabi mo, kahit na gaano katagal na naghiwalay yun, no? Mhm. Kung hindi naman sila nag-annulment Yes. or hindi na-annul yung kanilang marriage, Mhm. hindi siya hindi sila hindi kasal. Kasal pa rin sila. Kasal pa rin. Mhm. Kaya kahit na matagal na hiwalay, wala pong epekto yun sa batas Kung walang legal na absolve ng marriage nyo, dissolve ng marriage bond, married pa rin Mhm. Kaya kahit na 40 years na, married pa rin po. Kaya, kung nag-asawa siya ng bago, nagpakasal siya, liable siya for bigamy Yes. Mhm. Kaya yun ang mga dyan. Pero mukhang yung original wife, mukhang hindi naman naghahabol, no? Kaya, yung second girl nakakalusot pa rin yung Oo. lalaki. Yung Yung second girl, yun ang yan ang may nababalingan problema. Oo, itong ating question Mm. sender. Na siguro bigyan na rin po natin ng idea lalo na yung ating mga listener na ngayon lang narinig itong bigamy at concubinage. Ano po ba itong dalawang ito at kailan mo siya pwedeng i-file sa isang tao? Yeah, ang bigamy, obviously, dalawang kasal. May isang kasal na valid marriage. Tapos
magpakasal ulit. Kasal talaga. Meron pinirmang marriage contract. So hindi pwede po yun. Dalawang kasal na gano'n. Yung pwede pong demanda for bigamy, malakit. Mga 8 years din yata ang kulong dyan, Aro, if I'm not mistaken. Mabigat Kaya, din. mabigat din po yan. Ang nagiging defense dyan normally, yung first marriage, sasabihin nila, hindi naman po valid yung first marriage ko eh. So, pinapaanal niya. Kaya may ganong possible na defense. Pero kapag ka talagang valid yung first marriage mo, nagpakasal ka ulit sa ibang tao, bigyan mo yun. Bigyan mo po yun. And then yung concubinage, Attorney Jojo. Concubinage kasi, yung may instance na several instances ng lalaki nagkakaroon ng relasyon sa babae in a very scandalous way, kinakasama niya sa isang lugar, no? O kaya in a scandalous way, meron silang nagiging relasyon. So, kapag binahay, teka muna, concubinage na yan, pwede nang patunayan concubinage yan. O kaya in a scandalous way, nagpapakita kayo na may asawa yung lalaki pala. No? Kaya ang nagdidemanda po noon yung asawa. Yung asawang babae. Ngayon, medyo unfair nga ang law actually, Aro eh. Kasi sa lalaki, ganun ka dapat ka lala, no? Sa babae kasi, ang pwedeng may asawa siya, tapos nagkaroon siyang relasyon sa lalaki, ano lang eh, papatunayan mo lang sexual intercourse eh. Karoon siya ng sexual intercourse, adultery ang tawag doon. So yun yung parang magkaibang trato sa mga nangangaliwang babae at lalaki. Medyo, tingin ko parang unfair sa babae kasi napakadali silang i-demanda ng adultery. Pero yung lalaki parang ang hirap i-demanda ng concubinage. Pero yun yung mga possible. Pag nangiliwa ka, yun yung mga possible na charges na criminal, no? Pwede kang ikulong talaga. Okay, salamat po Attorney Jojo. At sa ating susunod na katanungan, ang tanong naman po sa atin, meron po ba akong pwedeng ikaso sa boyfriend ng aking anak? Dahil menor de edad pa po ang aking anak, 15 anyos, tapos yung kanyang boyfriend ay 28 years old na. As is, pwede pwedeng yan abuse of abuse of minors, no? Kasi it's 15, no? 15. Napakabata, no? Ngayon kung pagka nagkaroon ng relationship yan, nahalikan or pwede mo pang acts of lasciviousness yan. At kung nagkaroon ng sex yan, rape yan eh. Magiging rape yan. Kaya hindi dapat yung napakadelikado po niya na yung isang lalaki napakatanda, 28 na eh. 28. Di bali sana kung 17 or 2-3 years difference, may difference kasi sa batas yan eh. Pagka hindi more than 3 years ang difference, minor, tapos hindi na minor yung naging niya, at nagkaroon sila ng relationship, rape yun eh, under 16 years old eh. Kaya mag-ingat-ingat po. At kung merong parang abuse po yan eh, no? Minor yan, abuse of minor yan eh. Lang mga matatanda na 20s na, magka-30 na. Tapos below 16 yung girlfriend. Yan po eh, pwede pong kasuhan ng kung may nangyari po sa kanila, pwede po talagang kasuhan yan. Under many mga laws natin, no? Yung child abuse, protection ng child yan eh. Child protection ng issue yan eh. So, yun po, pwede po ninyong consider yun. At dahil 15 anyos po yan, ay talagang pwede ninyong pigilin yan. Pag nakita niyo magkasama yan, pwede po ninyong ireklamo na on the angle na child abuse, no? Lalo na kung may sexual na naghahalikan, no? Or something like that, no? Dinadala sa sinehan or something like that. Exclusively dating. Child abuse talaga yan. It's a clear case of child abuse. 15. Yes, may edad pa. Pagka nagkaroon ka ng sexual intercourse sa 16 and below, yun? Rape yun eh. Statutory rape yun eh. Wala nang papatunayan na intimidation, force, etc. The fact na batang-bata yung nakasama mo. Yun yung mga bago ngayon sa ating batas. Kaya pwede po yun. Ingatan po natin ang ating mga anak. 15 years old is still a very young person. No? Wala pang
yung frontal lobe ng mga brains niya Hindi pa ganun buo. ka-develop. Opo. Hindi pa. Kaya talagang dapat ingatan po sila. Yung mga 28 naman at matatanda na, huwag niyo na pong abusuhin yung mga ganung bata. Maghanap po kayo ng katapat ninyo na meron na ring paninindigan kasi adult na. Yung minor, madaling i-manipulate yan eh. Totoo. At Vulnerable pa sila kung ikaw ang naging karelasyon yung minor na yan at wala kang depensa dyan kasi talagang manipulate mo yan. Because he's so young na hindi pa nag-iisip ng mabuti yan. Tapos papasukan mo ng kung anong klase para makuha mo yung kanyang kalooban, magkaroon kayo ng relasyon, boyfriend. So it's really child abuse talaga yan. Child abuse. Okay. At yun po ang naging kasagutan ni Attorney Jojo sa question na ito. So again, para po sa mga magulang nitong 15-year-old na anak, doble at triple po ang dapat pong pag-iingat po ninyo sa inyong anak. At may karampatan pong reklamo or kaso po yan kung di pa rin po titigil sa relationship na meron po ang inyong anak dun sa 28-year-old niyang boyfriend. Ako, Attorney Jojo, maraming salamat po sa pagsagot sa unang batch ng ating legal questions. At sa puntong ito, tayo po muna ay pansamantalang magbe-break. So sa ating mga kaagapay dyan na nakikinig noon, kung kayo po merong kape sa inyong tabi at ubos na, pwede na po kayong mag-refill, pwede na po tayo mag-CR break muna. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot sa inyong mga katanungan. Sa ngayon po ay sa mga nakikinig po over the radio, kayo po ay makakarinig ng ilang awitin mula po sa papuri. At sa ating team online naman ay may mapapanood po kayong ilang videos about FEBC Philippines. Huwag kang aalis kaagapay at magbabalik pa po ang Heartline Tuesday Legal Edition sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik ang Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At sa mga nakikinig over the radio, kayo po ba ay napagpala ng mga awiting papuri? Aba, may good news po kami sa inyo. Dahil ang inyong mga paboritong papuri songs ay mapapakinggan na rin po sa iba't ibang streaming platforms katulad po ng Amazon Music,
Apple Music at Spotify. So gamit po ang inyong gadget ay mapapakinggan nyo na po ang mga awiting papuri. At sa ating mga kaagapay nakaka-tune in lang sa ating himpilan or kakaklik lang sa ating live stream, welcome po sa ating programa. At ngayong gabi, kapiling pa rin po natin ang ating legal counsel for tonight na si Attorney Jojo Lacanilao. Magandang gabi po muli sa inyo, Attorney Jojo. Magandang gabi ulit, Aru, at magandang gabi po sa lahat ng taga-pakinig, taga-panood natin sa Facebook at sa lahat po ng mga kababayan natin na nasa overseas ngayon na maaring nakasagap ng ating palutatunan ngayon. So, kumusta po kayong lahat? At tuloy-tuloy po tayo, Attorney Jojo. Aro, may gusto lang akong kanina. Go ahead, Attorney. Yung bigamy kasi is a public crime, no? So kahit sinong nakaalam na may pangalawang asawa, pwede mag-file ng case, hindi lang yung asawa. Okay, so pero kailangan ang bigamy, ibig sabihin talaga nagpakasal 2 beses. So anyone, it's a public offense. So kahit sino pwede. Yung isa kasi, yung concubinage, ang tawag po doon is crime against chastity. No? Kaya private po yun at ang pwedeng mag-file lang yung asawa lang. Yan lang po gusto kong itama. Ayan, salamat po sa pagbibigay linaw na yan. Yung difference nga po ng bigamy at concubinage. Okay, so sa ating katanungan po dito, Attorney, ito po ay may kinalaman sa problema sa trapiko. Ayan. Dahil po nagtatanong yung ating kaagapay dito, ano po kaya ang pwede kong ikaso sa taxi driver na nagpumilit pumasok kahit na naka-yellow na ang stoplight at mag-red na. So it means kailangan niya nang mag-stop. At dahil nga hindi po siya tumigil, nabangga niya ako. At dahil sinasabi niya, operator niya, na same lang daw silang nasiraan. So yun yung argumento naman nung taxi driver. Ngayon, ayaw gamitin nung operator ng taxi yung insurance. At marami po ang damages ng aking motor at ako po ay na-ospital dahil ako po ay injured. Ang nangyari naman po ay binayaran naman po ng operator yung medical expenses ko. Katulad ng CT scan, ultrasound at x-ray. Pero yung pangbayad po doon sa naging damage ng aking motor ay hindi po nila binayaran. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito? May habol pa rin po ba ako? Salamat po. Yeah, na-assume ko wala siyang insurance, TPL lang ba? Kasi kung may insurance ka, comprehensive, ang sasagot na lahat ng damage mo, yung insurance company mo. Ang nangyayari dyan sa ganyan, yung insurance na yung nagdedemandahan. In the meantime, kung comprehensive ka, magagawa yung motor mo, ginastos ng insurance mo, para makabawi yung insurance mo, ididemanda niya yung isang insurance kung wala kang kasalanan. Pero apparently, mukhang TPL lang no? Mukhang typical na third-party liability lang. Meaning, ang babayaran lang insurance yung nagsiraan mo, yung damage mo. Ang tanong niya, yes, of course, kung palagay niya merong negligence yung taxi, although binayaran na yung kanyang mga physical na medical expenses, yung damage niya, property, pwede naman, no? May tort pa nga yung negligence. Kung may negligence pa, medyo criminal pa nga yung case na gano'n, no? Quasi-delict ang tawag doon. So, pwede naman. Kaya lang, papatunayan mo na may negligence. Titingnan mo, you'll go through the whole process. Hindi ko alam kung magkano yung na-damage sa kanya. Tapos, siyempre, kung wala siya makuha sa insurance niya, kasi nga TPL na, pwede naman yung habulin. Yun nga, again, as usual, gagastos ka talaga para mapatunayan mo na may kasalanan yung kabila. Yun, may cost-benefit na naman. Ano? Kung yung bang paggastos mo ng paghahabol, magiging mas maliit lang sa magaganansya mo. Worth it ba? Kung sakaling manalo ka. Yun yung typical na, normally, yun ang pag-iisipan mo talaga. Pero at least yung physical medical expenses binayaran nung operator, no? And in a sense parang inamin na rin nung operator na
kami na nga may kasalanan nito kasi binayaran. Medical So expenses malamang-lamang eh. sila talaga may kasalanan. Papatunayan mo nga lang. At hindi yan basta-basta kung ayaw nila talagang wala kang choice kundi pumunta sa korte. Pero pwede. Basta kumalap lamang ng mga sapat na ebidensya upang mapatunayan na sila talaga yung nagkamali. Pero base dito sa kwento ng ating question sender, yung taxi nga daw po ang nag-cause ng accident sa kalsada. Pero yun nga po, sana po ay mapag-usapan pa po ng maayos itong naging situation po between dito sa ating question sender at yung operator ng taxi. Okay, sa atin pong susunod na question, attorney, tanong ko lang po, ano po ang dapat kong gawin after po akong makakuha ng CFA or Certificate to File Action sa barangay? Or saan na po yung pwedeng kasunod? Pwede ko po bang ipablatter ko muna siya sa MPS bago ko i-file yung case sa small claim? Kasi nakailang pangako na po yung may kompromiso sa akin bago ko po siya ipinabarangay. And then, nangako po siya sa barangay at ang naging kasunduan ay babayaran niya within 2 months yung pera nagkakahalaga ng 135,000 pesos. Pero ang nangyari, attorney, 12,000 lang po ang nabayaran niya. Kaya may balanse pa po siya. At ngayon nga po Setyembre na at plano ko na pong kumuha ng CFA. Yeah, wala namang problema kung CFA, small claims number 1, no? So, madaling i-file yan sa municipal trial court secondly. Hindi mo na kailangan pa-blatter kasi hindi naman siya criminal complaint, no? Ang pinapapulis lang po yung criminal. Mukhang may utang, no? At sabi nga natin, ang utang hindi yan necessarily criminal, no? Hindi yan nakukulong. May napapakulong. Depende lang kung nag-issue ng check or whatever. So may mga angle lang stapa. Pero nagkasundo na sa barangay, hindi sumunod sa barangay, wala naman pong enforcement function ng barangay din. Talaga ang kailangan nyo, court. So punta kayo po sa municipal, wala na kayong kailangan i-file pa sa police, punta kayo sa small claims para kung mag-decision na ng court, decision yon, hindi yung agreement sa barangay kasi agreement kayo bibigyan siya na talaga ng panahon na bayaran mo to. At kung hindi siya makabayad, tataas yung interest niya. At hindi siya makakalusot doon, no? Ngayon, kung may property siyang pwede niyong attach, hindi siya makabayad, ibang hakbang na naman po yun. Pero file the case na po sa court. Mabilis lang po yan, small claims lang, hindi kailangan abogado. I-fill out kayo ng forms. At patatawag po yan ng judge. At doon po, mag-decision po ang judge very, very quickly. So, yun po ang pwedeng gawin. Okay, salamat po. Ito namang ating next question. Magandang gabi po. About po ito sa insurance ng papa or ama ng anak ko. Since hiwalay na po kami. Bali namatay kasi siya at nakatanggap yung asawa, namatay na po at nakatanggap ng insurance mula po sa company. At meron pong anak, itong asawa ko, sa pangalawang asawa. Parehas pong hindi kasal. Ngayon po, nung nag-release na sila ng pera, ay inilihim ito sa anak ko at hindi nila ito hinatian. Ang binigyan lang po ay yung anak na isa. Ano po kaya ang maaari ko pong gawing legal na aksyon para sa kanila po? Sila rin po ba ay lumabag sa naging, yun to po, yung nangyari dun sa insurance po na dapat dalawang anak yung nakinabang. Nabigyan. Ang hindi nabigyan yung unang anak ba? Or... Yes, yung unang anak po. So ang nilagay ng, dahil hindi sila kasal no? Oo. Tapos yung pangalawang anak, hindi rin kasal yung Hindi tatay. Siguro siya yung nilagay na beneficiary ng tatay sa insurance. Diba? Opo. Kaya binigay sa kanya. Naibigay na, therefore, pwede po siyang mag-claim. No? Hindi natin alam kung gaano kalaki araw yung pinag-uusapan natin dito. Kasi insurance, I don't know how much. Kasi ang pag nagdemanda ka na naman to get your rightful share, kasi heir ka dun sa tatay, no? Na dalawang anak, ang kanyang dapat hinatian. May karapatan naman siya talaga doon, no? Lalo na kung wala siyang
Walang ibang will, no? Walang ibang nagbigay sa kanya, etc. So, pwede po. Kaya lang, how much are we talking about? So, hindi mo na masabi sa insurance kasi insurance binigay na yung nakalagay sa beneficiary. I don't think they will, hindi naman SS yung pinag-uusapan no? Hindi naman po. Kasi SS pwede pang palagay ko habulin yun sa SSS no? Pero kung naibigay na kasi mabigat na po no? Kaya again, you can file a case for claiming yung rightful share niya as an heir. Yeah, kasi taunan. Ganito kasi ang technicality Apo. Yung pamanahin mo, kaya medyo may duda rin ako dun sa sagot ko Nag-isip ako. Yung mamanahin kasi ay yun ang dapat na kinukuha sa estate. Estate nung namatay. Yes. Yung estate nung namatay, property niya yon lahat bago siya namatay. Yun yung estate. May karapatan yung lahat ng anak niya. Yung heirs. Doon sa estate na yon. Illegitimate, legitimate. Ang kaibahan ng insurance is, yung insurance, dahil namatay siya, hindi yun part ng estate Kasi nakakuha ng insurance matapos siyang mamatay. You get the point, no? Hindi siya kasama sa estate. So in reality, magiging walang claim yung batang ito doon sa insurance kasi hindi naman part ng estate Ang ginagawa lang minsan, iba-iba po kasi yung ng SSS, GSIS, yung mga funds na ganyan, ang hinahanap talaga nila diyan yung sino yung talagang beneficial family. Kung sino talaga yung currently na talagang pamilya ba, doon nila binibigay yun Except sa DOLE, yung isang insurance because of work, namatay ka, walang ganung provision binibigay yun dun sa legal na anak. Pero hindi naman pala legal to. Pero dun bibigay yun dun sa naging beneficiary. So, ang hirap sabihin maaari siya maghabol. Pwede niyang itanong, pero hindi as heir. Kasi ang heir, sabi ko nga, only partakes doon sa estate. Ng estate, tandaan lang po natin, medyo mahirap isipin kasi yung mga inheritance Yun yung mga ari-arian nung namatay habang hindi pa siya namamatay. Yung insurance, dahil namatay siya, hindi kasama ng estate. Kasi nakuha niya yon after namatay. So technically, hindi siya part ng estate. So mahirap pong sabihin na meron po siyang karapatan. May habol. Linawin po dun sa insurer at sa company kung siya hindi kasama sa beneficiaries. Kung hindi siya kasama, hindi talaga siya sabihan. Yes, yun ang mahirap kapag hindi siya na-declare na beneficiary ito nga insurance nung nasira nilang ama. Okay, at sa ating panghuling katanungan, Attorney Jojo, magandang gabi po, 702 DZAS at Heartline. Tama po ba na pinagbabayad ng multa na higit pa sa nakasaad na batas dahil po naghahanap ng matatagpuan or matatapunan ng basura yung kapatid ko sapagkat ilang linggo nang hindi nakokolekta yung basura sa aming lugar. Nakahanap po ng matatapunan yung kapatid ko ng basura sa gilid ng kalsada. Noong naitapon ang basura, hinabol po ng barangay kagawad at pinagmumulta ng 5,000 piso. Ang nakasaad po kasi ito, nag-cite siya ng article, yung Article 9003, Section 49. Ang multa po ay dapat 300 piso hanggang 1,000 piso ang multa at 15 days of community service. So paano po kaya ito, attorney? Kasi ang multa daw 5,000. Well, let's assume na tama lahat yung kwento, no? Hindi pwedeng kasi ordinance yun Yung pagtatapon ng basura, penalty kapag nag-violate ka, mali yung pagtatapon mo. Tapos meron silang penalty. Iyon, pinasa as batas, yun ang susundin. Beyond that, hindi pwede. Kasi hindi pwedeng increase yan ng kung sino-sinong Poncio Pilato na hindi susunod sa batas. Yun ang sinabi ng batas. So kung tama lahat yung mga pinagsa-usapan natin, hindi po pwedeng pamultahin siya ng 5,000 pesos kung ang sinabi sa batas
from certain number to tsaka alam mo hindi yan basta-basta yung kagawad cannot just impose the fine. Hindi din siya ang nag-i-impose ng fine pa rin ay ang korte. Ang gagawin lang po nila, hindi na po mag-file sila ng case against doon sa nagtapon ng basura. At yung nagtapon ng basura, harap sa korte, and the court will declare na binviolate mo yung ordinance. Hindi yan basta-basta motu proprio. Magpa-file ka ng lalo na kung yung question, no? Pag hindi kinwestiyon, bayaran mo, di bayaran mo, tapos na, diba? Pero kung kinwestiyon mo, kasi mapatunayan yan na may violation talaga. Kasi criminal law na yan, no? Na yan, bawal, it's a misdemeanor at the most, no? Hindi yan basta-basta di-declare kang guilty dapat. Ang nagde-declare ng guilty na pinviolate mo isang ordinance, ang court hindi po ang kaya pwede po ninyong questionin yun. At sabi niyo patunayan kasi kahit nga sa traffic hindi yan basta bayad ka ng traffic, no? Pag hindi ka nagbayad ng traffic fine, hindi yan basta makukuha ng court, ng police o ng LGU for example. Magpapile sila ng case diyan Nagpapile ng case yan and the court will say, ikaw bayaran mo to. Lalo na kung kino-question mo yung pagsasabi sa iyo na may kasalanan ka. So, yun po, pwede po niyong questionin, lalo na kung mataas. Kung hindi po niyo babayaran, ang gagawin nila, magpapile sila ng case. Hindi yan basta-basta ini-impose. Walang utos ang korte. Yes. At saan po pwedeng dumulog itong ating question sender? Saan dumulog na para questionin niya? Yes, or pwede niyang pwede man kasi ang nag-i-enforce hindi naman po yung kagawad, hindi naman yung sanggunian Ang nag-i-enforce po niyan LGU LGU mismo. So kung LGU yan tapos ang nagpa-file ng kaso actually LGU yung kasi parang parang government, 'di ba? Ang legislature gumagawa ng batas, ang nag-enforce ng batas na yon yung executive, hindi yung legislature. So kagawad is a legislative officer kasi part siya ng sanggunian. Siya nakahuli, ibibigay niya sa police o sa tanod, no? At yung tanod ang siyang magpa-file ng case. May mga offices kasi depende kung sinong in-empower ng ordinance na yun. Kasi normally, sa mga basura, yung City General Services Office ang in charge yan. Kung silang dapat magano doon, silang lalapitan mo. First of all, kung ang nagsabi lang sa'yo magbigay ka ng fine, yung kagawad, na wala namang notice or something, hindi mo na kailangan pansinin yun Kasi wala naman silang power doon Dapat yung sasabihin nila doon sa tunay na nag-enforce ng law, yun na magbibigay sa'yo ng ticket. Kumbaga, may ticket ka on jaywalking or on violation of ordinance nung pagtatapon ng basura. Yun. Pag hindi ka sumagot doon, didemanda ka nila. So, hindi natin alam masyado kung ano naging situation, kung yung LGU na ba yung lumapit sa kanya. Pero kagawad na nakahuli, pwede naman yun. Pero sasabihin ng kagawad doon sa LGU, hey, eto may tapon ng alangan na basura. Ako ang witness. So, yun, pwede naman yun. Kasi in-impose sa kanya yung fine, mataas yung fine, pwede siyang i-question din yun. Kasi hindi naman according to the law. So there's so many things na magiging factors para maayos yung kanyang gagawin, ma-question lahat ng mga bagay na tinatapon sa kanya. Okay, nako, Attorney Jojo, maraming salamat po sa pagbibigay linaw at sa naging kasagutan po ninyo sa ating mga legal questions na ating natanggap mula po sa ating mga kaagapay. At hindi na rin po natin namamalayan ang oras, Attorney Jojo, and as we wrap up, ano na lang po ang mensahe na nais po ninyong ipaabot sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong gabi? Doon lang sa as usual, no, ang property kasi kanina marami tayong question. Yes. Huwag po ninyong isipin na napakadaling bili lang ng property,
na hindi nyo masyadong pag-aaralan yung mga papeles, magtitiwala doon sa mga sasabihin, kasi mas malalim-lalim pa po ang mga bagay-bagay na dapat yung tignan para masigurado na yung binenta na property ay talagang pwedeng ibenta at magiging walang problema. At ang pinakamaganda po sa mga property, pag nabenta sa inyo, ay lipat nyo na yung titulo sa pangalan ninyo. Kasi pag hindi po nilipat yan, hindi po natin alam, baka ibenta sa iba eh. Pag binenta sa iba po yan at narehistro ng iba, talo po kayo kasi nakarehistro yung titulo sa kanila. So gusto ko lang yun na Aaron, siguro underline natin sa gabing ito kasi napaka-complicated din yung mga question kanina. And I just want to help yung mga tao na will go through that. Just be mindful. At tignan kung ano yung dapat na gawin at kumonsulta rin po kayo sa abogado kasi marami pong alam natin, pero minsan layman lang yung pagkakaalam natin ng batas. Mababaw. Yung kailangan professional para nakikita po lahat. Ano ba kaibahan ng contract to sell sa deed of sale? Parang kanina may mga question tayong gano'n, di ba? Yes. Pero ba, kailan ba nabibigay yung deed of sale? Kailan ba marirehistro na to? Ano ba yung dapat pang gawin? So, yun po mga professional po nakakalam nun eh. Minsan hindi naman kailangan lawyer pero sanay lang, no? Pero kailangan sumangguni po kayo. Lalo na kung may mga problema, hindi niya makita yung title. Ay, teka muna, mag-isip-isip muna po tayo. Okay, napakalaki ng babayaran nyo. Teka muna, kumonsulta po kayo. Kasi hindi po, mahirap pong sa huli. Saka nandun lahat ng mga problema, haharapin natin. Ang hirap na pong ayusin kapag nagpatong-patong na yung mga problema. Yan lang. Maging sa pagtatapos natin. Yes. Maging mapagmatsyag at wag basta-basta maniniwala ha, lalo na kung merong ipinakita po sa inyong titulo. Dahil alam naman po natin sa usapin ng lupa, kapag tayo ay magpe-purchase ng property, ng lot, hindi po maliit na halaga ang usapin po dito. Kaya magdoble ingat po tayo para yung ating pinaghirapan na ipangbili ng lupa ay hindi po mauwi sa wala. And bago po tayo magtapos, Attorney Jojo, ihilingan po namin kayo muli na ipanalangin po ang ating mga kaagapay. Nalangin po tayo sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataong binigay mo sa amin para makatulong ng kaunti sa mga namomroblema, nalilito, mga bagay na hinaharap nila legally. At pagpalain mo ang bawat isa na sana, Panginoon, malutas sa mga problema nila. Lalo na yung mga personal at mga problemang pamilya na napakahirap. Inihilig ko po ang kaliwanagan, mamuno ang hindi po kadiliman. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministry na to ng FEBC, patuloy mong pagpalain si Aru, ng mga tao na tumutulong po sa amin sa palatuntunan na ito. Ingatan mo po kami sa tuwi-tuwi na, lahat ng ito ay amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Once again, Attorney Jojo, maraming salamat po sa inyong oras and regards po sa inyong wife at sa inyong cute na apo. Nakita ko kasi kanina, napaka-cute at ngayon naka-apostolic duty muna. Si Attorney Jojo. Ingat po kayo. God bless at magandang gabi po. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam ngayong gabi si Attorney Jojo Lacanilaw. At dito na rin po nagtatapos ang ating palatuntunan sa gabing ito. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, na sumama po sa aming broadcast. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating mga nakatuwang sa ating pagsasayang papawid, ang ating mga kasamahan dyan sa Bocaue Transmitter Site, sa ating mga production technicians, ang ating broadcast engineers, maging ang ating mga kasamahan dyan sa RTV. Susunod na po ang programang Reflections. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.